Hi guys, it's you Freak is Bad. And for today's video, gagawa tayo ng tutorial about troubleshooting ng lube oil purifier. Pero bago yan, baka naman. So, ang naging issue ko dito sa purifier na to, sa lube oil purifier, ay nagkaroon ako ng alarma. Siyempre na-shutdown siya. At hindi ko na ma-extra set. By the way, nalinis ko na tong bowl na to. Marami pa rin sa atin yung nalilito paano yung gagawin pagka may mga ganitong sitwasyon. Pero alam natin dapat kung ano yung mga naging sandi kung bakit nawalan tayo ng ganito heat pump suction. Tignan natin unang-una ay ang dahil siyempre sa bomba. So ito yung naging problema ko. Tanggalin na natin itong half sleeve ang tawag dyan. Siya kasi yung nagdudugtong sa sleeve na nagproprotect sa oil seal in between pump tsaka sa gear na crankcase na purifier. So ayan, natanggal, nabalian ng tubular pin. So yun ang dahilan kung bakit nawalan tayo ng pin. So napakasimpleng bagay lang. At wala yan sa hindi mo yan nakakita sa troubleshooting manual. So ito, pinagta ko lang ng bago. Although meron tayong monitor, pero walang sinasabi sa monitor na ganito yung nangyari, ito yung gawin mo. May iba tumitingin dun sa friction pad, pwede naman yun, at saka sa linis ng bowl. Pero isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nabibigitan siya, kung bakit siya na putol. So ayan, tapos ko ng palitan, papalit ko na itong side glass niya, may o-ring yan para plastic. Tulak natin konti, diba? Tapos rin yung gasket ko. At pati yung side glass ko pala bago na kasi nasigara ko yung luma, basag, dahil nga sa sobrang kapit ng silikon na nilagay nila. Dapat din naman nilalagay ng silicone gas kasi nga may rubber gasket na siya. So ayan, nilagyan ko rin ng konti sa baba kasi hindi na masyadong pino. Teka, nagpapurifier ito. Kapalit ko na. So Alpha Label pala yung brand ng purifier na to. Guys, pag kunting ingat lang sa pagbabalik itong lock pin, huwag nyo siyang pukpukin, kamayin nyo lang kasi nga glass to kasi, ang side glass mababasag to kapag pinarsa nyo. So kunting tulak lang o gamit kayo ng screwdriver, ganyan ito, tulak na konti hanggang sa tumigas din siya. Ayan, okay na yan. Kasi pag pinukpok na may tendency na mababasag to, okay lang pupukin kapag maluwag, patanggal. Pero kapag pahigpit kayo, ang posibilidad na mabasag. So babalik natin at susubukan natin. Gagana ba? Double checking muna bago isarado ang hood. Check na naka-engage ang brake pin niya at saka yung securing screw. So sarado na natin, start na.
natin ang start na to. Start na agad. So, ayan, tumaas na agad yung pressure niya. So, effective. Ibig sabihin ang problema natin ay yung tubular spring pin lang sa bomba. Ang set na natin sa 2 bars. Hindi na siya nagpa-fluctuate. Okay na. Natin yung temperature niya. Nasa 75. Set point ito, nilagay ko sa 80 for better separation. Mas maganda 80. So ayan, limana na siya. So ito pala yung model number itong purifier na ito. May Poland siya. Ayan. So madali lang guys. Kailangan na natin pag-isipan minsan kung ano talaga yung mga dapat natin unahin. So far stable naman siya, hindi na nag-fluctuate. So ito yung loob niya. Minsan meron din ditong pen na kailangan din natin palitan, pero binuksan ko to kanina, chinek ko rin lahat kung may tama ba yung bearing, lahat pati ito nilinis ko din. So okay naman lahat. Napalitan ko rin ng bagong o-ring kasi kaka-backlash ko lang ito simula na sumumpa ako. So palitan natin, okay na. Ito na naman takbo niya, hindi ko rin nagpa-fluctuate. Okay na rin yung pressure niya, binabaan ko lang konti. Ito na yung 1.8 bar niya. Check natin na temperature niya nasa 79 na. So okay na. So ganun lang kadali yung troubleshoot. Isipin natin kung ano yung mga dapat natin unahin gawin. So ayun guys, sundin nyo rin yung proper maintenance nito, kung gaano kadalas yung due date ng paglilinis ng bowl para maiwasan mga ganitong pangyayari. So ayan, next